Kabilang daw sa madahilan ng kawalan ng trabaho na ilang bagong graduate ang kakulangan ng critical thinking at kakayahan o skills. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Ang isa naman sa mga sinisisi rito ang pag-abuso ng ilang estudyante sa internet kung saan basta na lang pong kinokopya ang maraming impormasyon. Si Victoria Tulad on assignment. Halos isang taon nang nakatenga si Dema Superio mula nang makapagtapos siya ng kursong nursing noong nakaraang taon. Sa dami ng inaplayan niyang call center hanggang ngayon, ni isa wala pa raw tumanggap sa kanya. Nag-apply na po kami sa mga call center. Kasi alam po namin yun lang yung pinakamadaling way, tsaka pinakamadaling trabaho na pwedeng pasukan po namin. Pero hindi po pala. Dahil medyo lihis sa kursong kanyang pinag-aralan, aminado si Dema na nangangamote siya sa industriyang balak niyang pasukan. Napaka-particular po nila sa accent. So, hindi naman po ako masyadong fluent mag-English, kaya hindi po ako matanggap. Feeling ko po may pagkukulang din po ako sa sarili. Kasama si Dema sa bilang ng mga unemployed o walang trabaho ngayon na bahagyang tumaas kumpara noong nakaraang taon. Kakulangan sa critical thinking at iba pang kakayahan ng fresh graduates ang nakikitang dahilan sa pag-aaral ng IT Business Processing Association of the Philippines o IBPAP. Critical thinking would be your ability to problem solve, your ability to make decisions. Medyo mababa ang kanilang competencies compared to anong kailangan ng industriya. Sa bawat 1,000 aplikante kasi, 3 lang daw ang pasok sa standard ng kanilang industriya. Ang tawag dyan, transgenerational. Kung ano yung naging kakulangan niya, ay daladala niya pagpunta niya ng high school at pag-akyat niya sa tertiary education. Nakadagdag pa raw sa kahinaang ito ang pag-abuso ng mga estudyante sa paggamit ng internet sa pag-aaral. Pagbibigyan mo ng assignment, anong gagawin? We say IGM, i-google mo. So, ginugoogle na lang, sinesearch na lang nila, tapos kinakopy and paste. Nawawala yung thinking process. Para mas malinang ang katangiang kailangan sa iba't ibang larangan, sa supplementary school na ito sa Makati, hinahasa ang pag-iisip ng mga estudyante sa pamamagitan ng individualized learning o pagpapasagot ng worksheets. Yung bata, aaralin niya yung examples sa aming mga worksheets, and then siya na mismo yung mag-iisip, paano ba tong step 1, step 2? Hindi tulad ng typical na classroom setup, walang gurong nagle-lecture dito dahil bawat isang bata, magkakaedad man, magkakaiba raw ang learning development. Yung ibang mga bata, mas mabilis nilang mapipick up yung particular na lesson. Yung ibang namang mga bata, kailangan nilang mas maraming practice, sabihin natin. Kapag mali ang sagot sa worksheet, ibinabalik ito sa estudyante. Pinapasagot ang muli hanggang sa masagot niya ng tama ang problema. Napatunayan na nating mga Pilipino na may ibubuga tayo sa anumang larangan, sa unti-unting pagtama sa mga maling nakagawian at paghasa sa ating kaisipan. Ang ating kakayahan, higit pang pakikinabangan. Victoria Tulad, GMA News.